So magandang hapon po ulit sa ating mga kasama sa embahada, sa ating mga kasama sa COMELEC, at syempre po sa ating mga kababayan na kasama natin ngayon sa ating online town hall meeting tungkol po sa ating mga gagawin na mga preparasyon para po sa ating papalapit na halalan ngayong April 13 hanggang May 12 po, no? So, bago po ang lahat, ako po si Consul General Russell Reyes at malugod po akong bumabati sa inyong lahat ng isang magandang hapon. Para simulan po natin ang lahat, um, andito po ang ating ambassador, Her Excellency Maria Angela A. Ponce, para po magbigay ng kanyang welcome remarks po. Magandang hapon po to all of our kababayans who are tuned on Facebook and YouTube for this our first town hall meeting po on the overseas voting related information. So welcome po. Thank you for joining us this afternoon. I'm unable to join you live as I have another engagement. But I'm thankful that we have here Director Ian Michael Bionaga from COMELEC to assist us provide information on overseas voting. We also have here Consul General Russell Reyes and our overseas voting team who will be facilitating this conversation and answering your questions. We're having this town hall po kasi of course it's the first time po that we're having overseas voting via online. So it's a bit, it's a new territory for all of us. And we understand that there may be difficulties and that you may have questions on how to, do the process, starting with what we call now the pre-enrollment procedure before we even do the voting. So this is why po we've organized this. I hope that you take advantage of the presence of our COMELEC resource person as well as of our overseas voting team here at the embassy. We have here po 9,566 registered voters. I encourage all of you to enroll and exercise your right to vote. Very important. And this is not the first town hall meeting that we'll be doing. We aim to do more, and also we aim to do field missions so that we can raise awareness and also provide more information and answer your questions on how to do the online voting. So on that note, I'll turn it over to our resource persons and of course to Conjen Russell Reyes and have an interactive and engaging town hall meeting. Thank you po. Yun po, nais po nating marinig po si Director Ian Mitchell Jayonanga, Director 4 of the Office for Overseas Voting of the Commission on Election. By way of introduction po, Director Ian is, again, as I mentioned po kanina, is the Director 4 and the head of the Office for Overseas Voting at the COMELEC. As such, he oversees the strategic planning, coordination, and execution of initiatives to ensure accessible and efficient voting services for Filipinos abroad. With over a decade of experience spanning law, public policy, analytics, and management, he brings expertise in external communications, policy development, government advocacy, and project management. Director J. Uranga holds a master's in public administration from the Lee Kuan Yew School of Public Policy of the National University of Singapore, a Juris Doctor from San Beda University, and a Bachelor of Science in Economics from the University of the Philippines in Diliman. Again, let us welcome Director Ian. Magandang hapon po ulit sa inyo, sir. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po sa aming imbitasyon na makasama kayo today. Yes po, magandang umaga din po, Conjen. Thank you as well to the Kuala Lumpur PE family for having us this afternoon. We really appreciate yung ganitong activities then because we really want to also
reach out to all our kababayans abroad to at least give them to answer their questions as well. Tsaka para mas mabigyan of course ng malinaw na perspective kung ano yung i-expect ng mga kababayan natin this coming elections. Kasi syempre yun nga nabanggit, I guess hindi na rin lingid sa kaalaman ng karamihan nating mga kababayan that we will be holding the elections this May. And for the first time in history, we will be doing internet voting. So internet voting will be done for 77 posts all over the world, including dito nga tayo sa Malaysia. So kasama po ang bansa natin nito that will be doing internet voting. So I'll share lang a presentation din po para at least mas structured yung ating discussion. And then I guess later on after that, we can do a Q&A as well. So with your permission po, Conjen, I'll share this. My colleague Jessa will share the slides already. So yun, as I mentioned, we will be doing internet voting this coming May 2025 elections. Pero sa mga hindi po nakakaalam, sa mga hindi aware, overseas voting actually started way back in 2004. So it's by virtue of the Overseas Voting Act of 2003, RA 9189 po siya. And then it was eventually amended, RA 1059, 10590 I mean. And then so nag-start tayo noong 2004, manual yung elections natin. Siguro if may naka-experience na noon sa barangay elections, we still doing it. Binibigyan tayo ng blank na balota and then sinusulat natin doon yung mga kandidato na iboboto natin. So for overseas voting, we only vote for national positions. That includes the president and vice president if it's a presidential election, and kasama yung senators and party list. So ngayong midterm elections, it's just the senators and party list. Tulad nga ng nasabi ko kanina, before manual yung elections, sinusulat natin yung mga balota, mga boto natin sa balota, 12 yung senators, isang party list. Tapos may dalawang option yun, pwedeng postal or pwedeng in person. So sa mga postal, pinapadala yung balota sa kanila through mail, and then pagkatapos nilang masagutan, ibabalik din nila sa embassy or consulate para mabilang. Sa in person naman, you will have to go to the consulate or embassy para doon bumoto physically. Similar kung ano yung ginagawa din sa local sa Philippines. Dito sa process na to, nakita natin that there are a lot of challenges na na-experience ng mga kababayan natin, especially if may sa mga locations na malalayo. Before, kahit may postal voting tayo na tinatawag, ang naging clamor ng mga kababayan natin is minsan late nilang nare-receive yung balota. Hindi naman natin makokontrol yon kasi of course we are just sending those ballots through the postal services ng bansa na kung saan tayo nandoon. So maraming outside of our control kung paano at kung kailan natin matatanggap yung balota at kapag binalik na din natin. And of course, may karagdagang cost din yun. Before, yung mga botante natin yung nagbabayad ng postage fees. Last elections, nagkaroon tayo ng sapat na savings. So it was the commission who actually shouldered yung pagbayad ng postage fees papunta at pabalik sa embassy at consulate. Yung iba naman na na-experience ng mga kababayan natin, especially sa mga, for example, sa Middle East, yung mga malalaking bansa din, na sila in person naman yung pagboto, nagkakaroon ng challenges sa pagpunta sa mga embassy at consulate. Tapos, kahit for example naman sa mga maliliit na bansa, like yung kapitbahay natin dyan, Singapore, kahit maliit lang yung bansa, pero ang daming limitations din ng country that is hosting our embassy there. So, pinagbabawal yung mga malawakang pagsasama ng mga tao, especially if political yung activity. Since political ang pagboto, ang daming restrictions doon. So, hindi makapagpila ng maayos or hindi makapunta ng makagalaw freely yung mga kababayan natin just to exercise the right to vote. So, etong internet voting, yung intention is to really give our fellow Filipinos, para sa inyo mga kababayan natin, mas mapadali yung pagboto. Yung intention hindi siya dahil available yung technology ay nakiuso lang tayo to do internet voting. No. Ang intention is, we value your Commission on Elections, your Department of Foreign Affairs, binavalue natin yung importance at yung sacrifices
ng mga kababayan natin abroad na kahit man lang siyempre ito sa paraang ito, yung pagboto, ma-feel nyo na part kayo ng ating demokrasya na malaking effort ang ginagawa ng komisyon at ng DFA para mapadali sa inyo yung pagboto at maramdaman ninyo na yun nga, for every step of our election process of our democracy, binibigyan tayo ng chance na ma-exercise yung karapatan natin magboto para hindi masayang yung boto din natin. So yun, at least medyo overview yan kung ano yung naging decision-making process on why we had to decide, why the commission had to decide to proceed to internet voting. So dadako na ako sa pinaka-flow po ng ating medyo presentation this afternoon. So ito po yung ma-expect natin. So first, what is internet voting? I'll give a brief description din kung ano yung ma-expect ninyo and then ano yung procedures ng enrollment. I guess naririnig na po ng mga kababayan natin na you have to enroll as well. And of course, after enrollment, kung ano naman yung process ng voting. And then sa number 4, may tinatawag kasi tayong manual verification doon sa enrollment process. And sa number 5, we will discuss then kung ano yung assistance that COMELEC and as well as the DFA can provide sa mga voters natin who may experience some difficulties or challenges or sadyang hindi pa ganun ka-confident in handling internet voting. So yun nga po, let's start. So ano nga ba yung internet voting na sinasabi natin? So internet voting is a highly secure system of casting votes and it's done online. Sinasabi natin highly secure kasi hindi siya basta mahahack. Ang dami nating naririnig sa social media, ang daming haka-haka. But this is coming from us, from the commission, na hindi siya basta-basta mahahack. It is highly secured and pwede siyang gawin in the comfort of your own home, in your workplace, or kahit saan pwede mo siyang gawin. Kasi nga, internet voting siya. So as long as you have an internet-capable device, you can actually vote. So hindi mo na kailangan pumunta sa embassy, hindi mo na kailangan hintayin yung balota mo if it's postal, hindi mo kailangan maghanap ng ballpen of course kasi nga yun siya. And secure siya kasi sa side ng voter secure dahil sure ka na hindi ka magkakamali basta-basta sa pagboto. If natatandaan nyo dati sa yung ballot natin, di ba, you have to shade. For senators, for example, 12 lang yung dapat mong i-shade. And kapag nag-shade ka ng lampas sa 12 na yon, hindi na mabibilang yung boto mo lahat sa senator. So masasayang naman, di ba? So dito sa system ng internet voting, hindi ka pwedeng lumampas sa 12. Yung system will prohibit you from voting more. So talagang make sure na mabibilang yung boto natin. But of course, pwede mo ngang palitan kung nagkamali ka. Na dati, sa regular na balota, hindi mo pwedeng gawin yon. Pag na-shade mo na, wala ka ng chance na palitan or magbago yung isip mo. So dito sa internet voting, you can actually change your vote until makast mo yung balota mo. And all you need nga is a computer or a mobile device. So pwedeng laptops, pwedeng desktop computers, pwedeng iPads or tablets or cellphones. In pre-identified countries lang or posts, so nabanggit ko kanina, 77 posts all over the world out of 93. And then for registered overseas voters lang. Nakalagay sa batas yan na yung po pwede lang bumoto is yung nakapagparehistro po para bumoto. So yung mga registered overseas voters, sila lang yung pwedeng bumoto. Yung mga hindi po nakapagparehistro, we have registration ulit by the end of the year. Magparehistro din po tayo doon para pagdating ng elections natin sa 2028, that is a presidential election, para makaboto naman po tayo during that one. So kanina sinasabi ko na secured yung ating internet voting system. So bakit siya secure? So ito yung some of the security measures na ini-implement natin for internet voting. So una dyan is we have layered security architecture. May perimeter security siya. Ibig sabihin yan, meron tayong firewall na nakaano doon sa system. Yung flow ng communication or yung flow ng data is covered by a virtual private network. So sure kayo na hindi mababasa ng kahit na sino man, kahit kami sa COMELEC or kahit yung provider, wala kaming authority or wala kaming kakayahan na makita kung sino yung binoto ninyo. May endpoint security siya, so we have antivirus in place. There's always detection and endpoint detection and response. Ibig sabihin nun, any access dun sa system is namomonitor at nakikita nung natin sa COMELEC at of course nung sa system. Kaya malalaman natin if merong anomalous na tumatry magpasok doon. And
there's always data encryption as well. Ibig sabihin nun, the moment actually na pumasok kayo sa voting portal, nag-click kayo ng kahit isang kandidato pa lang doon, encrypted na yung system, encrypted na on your end. So tulad na nabanggit ko kanina, hindi makikita ng kung sino man, kung sino yung binoto nyo. Kahit si Comelec, hindi namin makikita. The only time na madidecrypt yung balota or yung boto ninyo is the moment na mag-close voting na si SBI, which is ang ating mga poll workers sa respective embassies natin, at pag binilang na nila, doon lang madidecrypt ulit yung mga balota. But still anonymized pa din siya kasi randomly it is placed in a digital ballot box. So hindi rin naman matitrace kung sino yung bumoto na yon. And there's always backup and recovery and may mga access controls. Ini-explain ko nga rin before na yung digital ballot box natin, there are actually 4. So dalawa nasa Amazon Web Services, AWS, tinatawag natin. So it's in the cloud. Highly secured ang Amazon Web Services. And then may dalawa pa tayong physical servers that are located here in the Philippines. So yung 4 na yan, they mirror each other. Ibig sabihin pare-pareho yung laman niya. So any type of discrepancy or kung meron mag-try na pumasok in any of those servers, madidetect agad and we can easily close access already. Tapos since pare-pareho nga yung laman, machi-check natin, ma-audit natin ng maayos at makikita na kung ano yung dapat na contents ng mga balota kapag binilang na natin. So maliban doon, there is also yung authentication, authorization, and then there's accounting. Authentication, ibig sabihin, kung before ka makalagin, kailangan authenticated yung ano mo, yung personality mo. So yan yung reason kung why we have enrollment as well. So hindi po pwedeng mag-login yung kahit na sino man. On the end of the SBIs, on the end of your admins, which is yung off of sa Comelec, hindi rin lahat actually merong authority or pwedeng pumasok, mag-login para mag-monitor. So specific individuals lang yung po pwedeng mag-check ng admin portals natin. Sa side nga ng DFA, yung SBI lang yung po pwedeng makakita nun. At hindi rin sila authorized na i-share yun kahit kanino man. And there is accounting. Yun yung okay sa pag-internet voting or kapag digital, di ba? Laging may trace, laging may logs. So makikita kung anytime na may mag-login nga, anytime na may gagawing action doon sa system, it can always be seen, it can always be traced, and at the end, po pwede siyang ma-audit. Nabanggit ko na kanina yung data encryption at meron din tayong monitoring and detection of threats. 24/7 po yan. So simula nung nag-launch tayo ng enrollment portal, 24/7 ang monitoring ng Comelec dito. So meron tayong 24/7 support na ginagawa at nagbabantay sa mga data servers natin. And always there are updates and patches. So if meron tayong makitang any threat na nag-ano sa system, we can always update our security protocols and mag-ano ng mga patches para mas mapaigting yung security ng website natin at ng system. And meron tayong, of course, in relation sa 24/7 monitoring, yung incidents response and business continuity natin is also 24/7 ready. So kung meron mang any suspicious or anomalous na makitang entry or makitang hindi ka nais-nais doon na mga logs in the system, we can always implement yung ating mga remedies para hindi maapektuhan yung boto natin at continue to keep secure yung sistema. So yan yung some of the security measures lang that are in place. Next is dadako tayo ngayon dun sa pre-enrollment. Nabanggit ko kanina, di ba? So the first step that we have to do with internet voting is to pre-enroll. So yung question that na babanggit dito, ano ba yung enrollment? Similar ba siya sa registration? No, hindi siya katulad ng registration. So yung registration, nagawa na natin siya, natapos tayo dyan noong September last year. Kung sino lang yung registered, yun lang yung pwedeng mag-enroll. Ang purpose ng enrollment ay para ma-verify yung identity ng voter. So, similarly, tulad ng ginagawa natin ng mga nakaraang election, if matatandaan nyo, di ba, ano yung first step na ginagawa ng mga poll workers natin kapag pupunta tayo sa classroom, kapag pupunta tayo sa embassy para bumoto? The first thing that they do is to ask for the voter's name. And kapag hindi nila kilala yung bumuboto, pwede silang humingi ng ID. Just to make sure na yung pumasok na tao, siya talaga yung rehistrado na nakalagay doon. So yung purpose niyan is para maiwasan flying voters,
ma-make sure na hindi bumoboto ng doble or sobra yung mga tao kasi syempre um, ang karapat ng pagboto is 1:1 lang. So hindi po pwedeng bumoto ng sobra yung kahit sino mang botante. Against the law na din yon. And of course, para ma-make sure nga na yung tama at registered voters lang yung makaboto. So similarly, ganun yung purpose ng enrollment. Kasi nga wala ka ng kaharap na tao, hindi ka na makikita ng ating poll worker. Yung way is for the system to make sure na yung rehistrado ba ay siya lang din yung taong pwedeng bumoto. Kaya kailangang mag-enroll. At yung enrollment natin, nag-start siya noong March 20 at ongoing siya ngayon hanggang May 7, 2025. Pwede kayong mag-enroll kahit saan abroad. So kapag nasa Pilipinas, hindi ka pwedeng mag-enroll. Yung reason for that is overseas voting nga siya. So dapat yung mga rehistrado abroad lang, sila lang yung pwedeng maka-enroll sa system natin. So naka-geolock po yung ating enrollment system. Kapag na-detect niya na nasa Pilipinas ka, hindi po makaka-access sa website ng enrollment. So pag nag-enroll, pwede nyo pong gamitin kahit anong internet-capable device na meron kayo. Tulad ng nabanggit ko kanina, po pwedeng laptop, po pwedeng desktop computers nyo sa bahay na may camera, po pwedeng cellphones, or any tablet. Basta may internet, po pwede nyo pong gamitin yon. Or kapag wala po kayong ganong devices sa bahay or medyo hindi kayo confident to do it at home, pwede po kayong pumunta sa mga voting kiosk na meron po ang ating embassy. Ang understanding ko din po is magkakaroon din yung embassies natin ng mga outreach activities. So kapag nag-set na po ng schedule ang ating embassy, pwede po tayong pumunta sa mga outreach activities na yon and pwede po tayong matulungan ng mga kasamahan po natin sa embassy para po mag-enroll. So, yun po yung tinatawag nating voting enrollment. Ano po yung proseso? Ano yung steps for us to proceed with enrollment? Yung first po is mag-sign up po tayo. I-access po natin yung link po na to. So, ov.comelec.gov.ph/enroll. So, ito po naka-flash sa screen natin yung ating QR code. Pwede nyo pong i-capture din yung QR code and access that one. Kapag ginamit po natin yung portal, make sure po na i-type natin yung URL sa ating space provided po sa ating browsers. Kasi kapag kiniklik lang po natin yung link doon sa Facebook or sa any social media site, mag-e-error po yan. So it's part of our security actually. Kasi ang problema po kapag nag-access lang tayo ng links using yung mga sa social media sites, dinadagdagan po nila ng parang monitoring or tracing po yun eh. Kaya hindi po natin ma-access if i-click lang po natin yung link doon sa Facebook. So it's best to type yung link po natin for enrollment. Madali lang naman diting and then ov.comelec.gov. Makikita naman po ito sa mga social media pages ng COMELEC, ng OFOV at yung sa mga pages din po ng ating embassy. So next po, pag naka-access na po tayo dun sa link natin for enrollment, yung first thing na gagawin natin is piliin po natin kung saan post po tayo nakarehistro. So para po sa ipipili po natin yung Kuala Lumpur Philippine Embassy. And then ita-type po natin whether email address or mobile number yung gagamitin po nating username. Tapos, yung purpose po for us inputting yung mobile number or email, isa lang po or siya, ibig sabihin. Yung reason for that is doon po isi-send yung one-time password po natin every time na magla-login tayo sa system. So, isa rin po itong security measure para masigurado po natin na yung gumagamit or magla-login lang is yung taong nagmamay-ari ng cellphone or ng email address na yon. Nakakatanggap po kami ng mga tanong, pwede po bang mag-share ng cellphone number or ng email address? Hindi po pwede. 1:1 po siya. Tulad nga ng mga mobile numbers naman natin, kanya-kanya naman po tayo ng hawak ng mobile numbers. Sa email naman po, madali lang din mag-create ng email at for example with our children, ganun po yung naririnig namin kasi karamihan daw po na ibang magulang nag-share lang sila ng email address with their kids. So patulong na lang din po tayo sa mga anak natin or pag pumunta nga tayo sa embassy pwede po mag-create ng email address. So Gmail is pwede po natin gamitin and it's free at magagamit naman natin siya
in all our personal transactions moving forward din po. So maganda din na may sarili tayong email. So yun nga po yung purpose ng email address at mobile number is para doon po isend yung OTP or one-time password kapag magla-login na tayo sa system. After po nating ma-input yung mga details na yon, email, mobile number, embassy and country kung saan tayo located, yung next po is ito yung makikita natin sa screen. So kailangan na natin mag-perform ng identification process. Kailangan po natin mag-present ng mga either sa kung saan mga IDs na to. So Philippine Passport, Seafarer's Book or Seaman's Book, PhilSys ID, IBP, or Philippine Driver's License. So etong mga IDs lang po na to ang tinatanggap ng system natin kasi Philippine issued po sila natin. So question yan siguro later on i-discuss ko po yun yung tinatawag na nating manual verification. Meron tayong IDs na nabanggit. Yung next step po na gagawin nun is pipiliin natin kung anong ID yung gagamitin natin. So dito sa example, kahit naka-blur is malinaw naman na passport siya. So passport po yung pinili ng ating botante. So ika-capture po ng system yung ID natin, yung passport. Kapag passport po yung gamit, yung bio page lang yung ika-capture niya. Kapag gamit naman po natin is yung PhilSys ID or driver's license, yung harap at likod po ng ID ay kailangan pong i-capture. So tapos ang nagiging challenge po dito is minsan may glare yung ID kasi nga po yung ano ng ID so medyo shiny siya. So ipahanapan lang natin ng angle na hindi po natatakpan or hindi nagre-reflect yung ilaw doon sa mga personal information ng ID like yung pangalan po natin kasi may impact po yun sa pag-verify ng ating pangalan. Kapag successful na po yung pagkuha ng ID, yung next step po niyan is kukunan po tayo ng litrato. So selfie, kukunan tayo ng selfie. Sa selfie, yung reason for that is kino-compare nung system yung itsura natin, yung physical na itsura natin doon sa itsura naman sa ID. So sa slide, medyo naghang lang ata yung slides namin. Ayun, next. Okay, so yan. Ganyan yung next part ng system. Kukunin yung picture natin. Tulad ng nasabi ko kanina, yung purpose for that is kino-compare ng system yung ating muka doon sa itsura na nakalagay sa ID na pinesent natin. And after pong successfully makapture yung mga IDs and yung selfie natin, ito po yung lalabas na pwedeng messages, no? Ika-capture ng system natin yung first name, middle name, last name, and then yung ID number, tsaka yung date of birth. Hindi nyo po pwedeng i-type yan. That's also a security measure. Kasi mini-make sure na yung pag-capture is based doon sa ID. Kapag hindi po nagma-match, which is also a possibility kasi po pwedeng malabo yung itsura ng ID, pwede po nating i-repeat at i-recapture po ulit yung ID. Pero kapag okay na po, tama yung spelling ng first name, middle name, last name, ID number, tsaka date of birth, pindutin lang po natin yung continue. Kapag nag-continue na po tayo, 3 pong messages yung pwedeng lumabas. Kapag successful, ibig sabihin, nakita nung system na yung pangalan natin ay nagmamatch doon sa registered pangalan natin sa ating database ng registered overseas voter. Yung lalabas po na message is yung congratulations. You are successfully validated. At ibig sabihin po pwede ka nang mag-enroll. Doon sa baba nung message na yun, may makikita kayong link para mag-login sa voting portal. So i-click nyo lang po yung link na yon. At pwede kayong mag-login using ulit yung username which is yung either yung mobile number or email address na ginamit natin during enrollment. Yung second message na po pwedeng lumabas is application disapproved. Ito po yung nasa kabilang gilid naman. Ibig sabihin ng disapproved, hindi kayo rehistrado at all. So hindi po nakita ng system yung pangalan ninyo sa ating list of registered overseas voters. Kaya hindi po kayo ma-approve at all. Yung next po is manual verification required. Ito po ibig sabihin is kapag hindi nagma-match yung ilang mga pangalan, ilang items nung sa pangalan natin doon sa required information na hinahanap doon sa database natin. This happens kasi po pwedeng nagkaroon ng typo error nung ini-encode yung pangalan natin
or hindi nagmamatch yung spelling ng pangalan natin sa ID doon sa nilagay natin sa ating database. Tulad po for example, yung mga common mistakes is kapag yung Maria na MA, pwedeng walang period or po pwedeng may period, yung junior, ganun, wala ring period or may period. Or minsan yung mga enye, special characters na hindi agad nare-recognize. Or yun nga po, what if nagkaroon po ng typo nung tayo po ay nagparehistro noon kasi hindi yun naman, pwedeng nagkaroon po tayo ng error doon. So, ibig sabihin po niyan, kailangan ng manual verification, magiging pending po ang ating enrollment. So, magkakaroon po ng prompt yan dito sa amin sa COMELEC at saka doon din po sa mga kasamahan natin sa DFA. And then, pag nakita po nila na merong for verification, they will click lang po yung verify nun. So, they will compare. We will compare based sa database yung pangalan ng botante at i-approve po kapag nakikita na it actually matches naman na posibleng typo lang. So, dito lang po nagkakaroon ng human intervention sa process ng enrollment natin. If within 48 hours, hindi po kayo naka-receive ng action dito, you can always communicate already to the embassy or consulate or sa amin po sa OFOV para kami po ay ma-prompt din at ma-check po namin agad at automatically ma-enroll po namin kayo. Okay, so yun po yung process of enrollment. So next po, if okay, successfully enrolled na tayo, of course po pwede na po tayong bumoto. Sa process of voting natin, kapag nag-enroll po kayo ngayon hanggang sa April 12, pwede po muna tayo mag-test voting. So test voting is basically parang sample siya, trial. Yung purpose po nito is para ma-familiarize tayo with the system. Kasi we understand na syempre, kahit sinasabi nating simple siya, mas madali, we understand na bago pa din siya. So there's always parang learning curve for us para mas ma-familiarize tayo sa system. So ito po yung purpose ng test voting natin. So yung test voting, sobrang similar po siya doon sa actual na itsura nung general elections itself, nung actual elections. And then same yung voter credentials na gagamitin nyo when you log in. Yung passwords will also be the same. So yun po, almost the same siya pero hindi po siya yung actual na elections itself. So kapag nag-test voting kayo, huwag niyo kalimutan, kailangan niyo pa rin pong bumalik during the overseas voting period which will start on April 13 hanggang May 12 para po bumoto kayo mismo. Yun po yung actual voting. So pagdating ng April 13, hindi na po accessible itong test voting portal. Yung makikita nyo po sa ating website kapag bumoto na po kayo is yung actual general elections tab na po. So, para po sa pag-vote, ang kailangan nyo pong gawin pa rin is mag-login. So, gamit po yung mobile number or email address na ginamit nyo ng enrollment. Ilagay nyo po yun dito sa portal na to and then yung password na sinet po ninyo. And after po ninyong i-click yun, makaka-receive kayo ng one-time password doon sa email or mobile number. I-input din po natin yung one-time password ulit. At pag na-input na po natin, automatically papasok na po tayo sa ating voting portal. So sa voting portal, ganito po yung itsura niyan. Kapag hindi pa po start ng overseas voting period, yung nakalagay lang po is yung test voting. Ito pong nasa ilalim. Kapag nag-start na po yung mismong actual voting period natin, which is on April 13, yung general elections na lang po yung makikita natin, hindi na accessible yung test voting. May mga tanong tayong na-receive niyan before, mabibilang ba yung mga botong nilagay or ginawa dun sa test voting? Hindi po siya mabibilang at all kasi kahit na nasa same portal po sila, they are existing in actually different environments. So magkaiba po sila ng kinalalagyan. Tapos yung test voting po, hindi siya binibilang at all. Kapag in-input nyo siya, hindi po yan siya sinisave, wala pong record na nakikip about those voting at all. So yung general elections lang po yung ating ibibilang. At meron din po tayong process niyan before mag-start yung ating general elections na ipapakita ng ating mga SBI or mga kasamahan natin sa DFA na zero or walang laman yung mga digital ballot box natin before mag-start yung ating actual elections. So isa rin po yung process, isa po yung step para mapakita yung credibility ng process natin ng pagboto using the internet. So kapag kinlik na po natin, kapag buboto tayo, pindutin lang po natin yung nakalagay sa kanan na click to vote.
Pag pindot po natin yan, ito po yung next page na lalabas, yung instructions. So nakalagay sa instructions, una, syempre pipili kayo ng options. Sa senators, 12 yung pipiliin nating iboboto. And then after nating bumoto, ng senators, party list, isa. And then pwede nating i-review yung ballot natin afterwards. Tulad na nabanggit ko kanina, yung kagandahan nga po ng internet voting is po pwede nating palitan yung mga naboto natin or yung mga na-click natin initially hanggang sa makapag-finalize tayo kung sino yung iboboto natin. If final na tayo, nakapag-decide na tayo kung sino yung iboboto natin, then we can cast our ballot afterwards. So next po, after nitong instructions page, makikita nyo na yung mismong parang digital ballot box natin. So ito yung itsura niya, katulad rin nung actually itsura nung mismong paper ballot natin na ginagamit dito sa Philippines. So sa senators, nandiyan yung mga list ng kandidato, alphabetical po yung arrangement. So makikita, madali po din po nating mahanap kung sino yung kandidato na gusto nating botohin kasi in order din siya ng yung alphabetical order pa din siya. So 12 yung kailangan nating iboto sa senators. Pwede po tayo mag-undervote or pwede rin hindi kayo bumoto at all, wala kayong pinili kung wala kayong gusto. So pero hindi po tayo pwedeng lumampas sa 12. Kapag nakapili ka na ng 12, automatically the system will render that page unclickable. So unless deselect kayo ng isang kandidato, hindi po kayo pwedeng dumagdag ulit. Sa party list naman, isa lang po yung pwede nating piliin. In order po siya based doon sa raffle number na napili ng party list na yon nung nag-raffle po tayo for their numbers. Isa lang po yung pwedeng piliin, so hindi po tayo pwedeng lumampas din sa isa. Kapag nakapili ka na ng isa, yung system will no longer allow you to click another one. Tapos kapag nakapili na po tayo, napili nyo na yung 12 senators, napili nyo na yung isang party list, yung next is, i-review, pwede nyo pang i-review yung ballot nyo. So ipapakita yung 12 na senators na naboto nyo at yung isang party list na napili. So dito po sa example, hindi siya bumoto ng senators, party list lang yung binoto niya. So naglabas sa system, ito yung binoto mong party list. So pwede nyo pong i-review yan. Kapag satisfied na kayo, then you can click to cast your ballot or submit or cast your ballot. Kapag hindi pa po, may option doon to go back again and edit. So pwede nyo pa rin pong palitan kahit nasa ganong stage na kayo. Kapag kinast nyo na po yung ballot, lalabas yung vote confirmation screen. Ito po yung itsura niya. So nakalagay dyan yung ballot ID at saka yung QR code kung saan po pwede nyo pong i-check yung ballot nyo. So pwede nyo pong i-copy-paste yung ballot ID nyo, i-save nyo po siya, and then at any time or any part of the process habang hindi pa po tayo nagbibilangan, pwede nyo pong ma-check using this QR code kung nasaan yung balota nyo during that time. At naka-indicate po yan doon that the ballot is still at the digital ballot box. So kapag after elections, magiging iba po yung message niyan, nakalagay na po doon that your ballot has already been counted. So sa actual internet voting, similar yung process tulad nga ng test voting. Yung actual URL will be sent to you via email address. Therefore, you have to access your email as well. And then yung voter credentials, so same pa din po yung email address or yung mobile number, yun pa rin po yung gagamitin natin. And then yung the same password. Kapag nag-login tayo, yung OTP will also be sent to that to the credentials that we placed. And then, yun nga po, tulad na nabanggit ko, starting April 13, 2025, kapag start na ng actual voting process, overseas voting period, hindi na tayo makakapag-test voting pa. Okay, so ngayon, dadako na tayo sa nabanggit ko kanina na manual verification. Di ba nasabi ko kanina rin na what if wala kayo yung IDs na available? Wala kayo dun yung sa 5 IDs na nabanggit kanina. Wala kayong passport. What if dual citizen na po tayo and then hindi na tayo nagpagawa ng Philippine passport, hindi na nakauwi sa Philippines, so wala na ring driver's license or any other forms of IDs na nabanggit. So pwede po tayo magpa-manual verification. Actually, sa manual verification, dalawa pong type yan. Yung isa is kapag nasa pending ka. So kanina, una is kapag congratulations, ibig sabihin na successful na yung enrollment mo, di ba? So what if pending ka, hindi nagmamatch yung any of the voter information mo doon sa database, ay may hindi nagmatch pero yung system is confused kung ikaw nga ba yun or not. So pwede ka na sa pending ka. So yung ating SBI or yung OFOV, pwede po niyang i-approve yun. Iko-compare niya yung pangalan na na-input
doon sa database po natin. At makikita naman na okay, typo lang siya, so it will be approved. So makaka-receive tayo ng message na na-approve na po tayo ng SBI or ng OFOG. SBI is yung mga poll workers po natin, Board of Election Inspectors na naka-assign sa post. Yung isa naman po is kapag yun nga wala kang ID at all na in any of those IDs na na-mention, so po pwede po tayong pumunta sa embassy, po pwede po tayong magpa-schedule din ng kahit virtual frontline service nila. Yung purpose niyan is kailangan natin magdala ng kahit anong valid ID na magpo-prove ng identity natin. So ipakita natin sa kanila sa SBI or po pwede rin po through OFOB, ipakita natin yung valid ID na dala natin and then i-compare po namin yung ID ninyo na pinakita doon din po sa database na meron tayo. So magpakilala po kayo. Ako po si Juan de la Cruz. Registered po ako sa Kuala Lumpur. Ito po yung aking identity certificate or kung sakali man baka may driver's license kayo in Malaysia, po pwede nyo pong dalhin yun. Any ID na magpapakita na kayo mismo yung person na yon. Tapos, pag napakita niyo po yung ID na yun, na-verify ng ating poll worker or ng OFOB, i-input lang po ng OFOB doon. Hingin sa inyo yung either mobile number or email address. Tapos, magsisend po sa inyo ito sa email, isi-send po sa inyo yung link na to and yung QR code para po kayo ay makapag-enroll na. So kapag ginamit po yung process na to, automatically parang manual override po yun ng system. So pero kailangan nga po ng verification pa rin ng ating authorized SBI or authorized person from OFOB. So yun po yung ating tinatawag na manual verification. Next po is kapag what if may concerns tayo, ano po, may mga katanungan pa rin tayo about internet voting. So meron po tayong website which is yung info-ov.comelec.gov.ph. So nakalagay po dyan yung lahat ng mga frequently asked questions natin, yung process kung paano po bumoto, kung paano mag-enroll. And dun po sa baba, kung makikita nyo dito sa ilalim, meron parang what do you call this? Yung parang communication something, yung color blue na may 3 dots, tas may red. Pwede nyo pong i-click yan. Yan po ang ating chatbot. So lahat din po ng mga katanungan po pwede po nating ilagay dyan. And then kapag hindi po masagot ng chatbot, automatically nililink po yan sa ating 24/7 support na from OFOB. So po pwede po kayo may makausap din directly from OFOB para masagot po yung mga issues or kung meron po kayong agam-agam or anything that you need to clarify with regard po sa internet voting. So yun po, basically yan yung i-expect natin sa nalalapit na overseas voting natin for internet voting. So maraming salamat. So if you have questions, then would be happy to answer them as well. Conjen, thank you po. Maraming salamat po, Director Ian, no, sa napakahalagang impormasyon po at sa napaka-comprehensive po ninyong presentation about online voting, at you need to pre-register or pre-enroll, and of course, highlighting the security and not just the convenience of that online voting presents for our kababayans here. Ngayon po may mga natanggap na po tayong mga katanungan po, ano, para po sa inyo. And ang unang-una po is papaano daw po kapag sa Pilipinas boboto pero dito po daw sa embassy sa Kuala Lumpur nakapag-register, would that be allowed daw po? Okay, yes po. So yung nabanggit ko po kanina yung enrollment, you can only do it when you are outside the Philippines. So importante kung nandito pa po tayo ngayon sa Malaysia or kahit saan part ng bansa ay ng mundo, basta outside the Philippines, po pwede po tayong mag-enroll. Kapag nakapag-enroll na po tayo and then during the overseas voting period or during elections nakauwi po tayo sa Philippines, po pwede po nating ma-access na yung voting portal. Ang importante lang po is makapag-enroll tayo outside the Philippines kasi hindi po tayo makakapag-enroll kapag nasa Pilipinas po tayo. Pero yung pagboto, once enrolled na po tayo, po pwede po nating ma-access yung voting portal po. Ayun, maraming salamat po. So napakahalaga po nung distinction po nung enrollment sa labas ng Pilipinas, ang pre-voting enrollment. Tapos para po kahit nasa na tayo after that, makakaboto na po tayo online. So ang isa pa pong tanong is, meron daw po ba kaming matatanggap na copy or receipt after
kami ay makaboto na online. Yun po, sir. Yes po. So ang ma-receive lang po natin is yung voter verification, yung parang yung page po kanina na pinakita ko, signifying na nakaboto na po tayo. So parang ito po yung ating, kung dati kapag physical tayo bumuboto, nalalagyan tayo ng indelible ink sa daliri. So ngayon, yung page na yon, pwede nyo pong screenshot yon. It signifies na nakaboto na po kayo. Hindi po kayo makaka-receive ng screenshot or any page nung like ng resibo ng kung ano man yung actual na binoto nyo, kasi bawal po yon. Iniiwasan po na merong ibang tao na makatake ng picture or makasave ng boto nyo kasi nga syempre yung pagboto natin, that is a very sacred ano natin right natin. So hindi po pwedeng mapakita yon sa kahit na sino man. Kaya hindi po makikita sa screen kung sino po yung laman nung naging binoto po ninyo. Pero yun nga po, before nyo naman po i-cast, you can always review kung tama nga po ba yung na-click ninyo. Yung proof na lang po natin is yung screen na yon kanina na pinakita po, pwede yung screenshot, i-copy-paste din po yung ballot ID para meron po kayong record kung sino po, na nakast nyo na po yung vote ninyo. And then of course, since meron kayong record nun, eventually, kapag tapos na po yung election, it can be audited kasi meron nga po kayong hash ID no mismong balota na kinast po ninyo. Ayun, maraming salamat po, sir. Ang isa pa pong tanong is, ano po ang final lockdown and sealing? Need po ba ng watchers ng letter para ma-witness ang final lockdown and sealing? Yun po, sir. Yes, sir. So yung final lockdown and sealing na tinatawag po natin ngayon, so this will happen before the elections po, no? So ito yung Is process. April 10 ito, di ba? Yes po, sir. April 10. Opo. Voting. Opo. So yung purpose po ng lockdown and sealing natin, pinapakita na yung ating digital ballot box ay walang laman. Kasi may especially ngayon may mga nagtatanong kasi may test voting, bibilangin ba yung boto ng test voting or not? Hindi, yun nga po, hindi siya binibilang, magsa-start lang yung mismong elections natin kapag nag-start na yung voting period. So doon sa period, sa final lockdown, ipapakita ng ating SBI sa public na yung ating system zero siya. Magsa-start tayo ng zero. Walang laman and yun po, ipapakita sa public. Yun yung purpose niya. So, pwede pong pumunta yung watchers. Advice nyo lang po, of course, yung ating embassy kung pupunta po kayo kasi syempre depende rin po sa availability ng space sila para at least they can prepare as well kung meron pong madami na gusto pong makita yung process po na yun. Ayun. Maraming salamat po, sir. So, that is on April 10. No, dito po sa Embahada. I think we have posted an advisory na po about the final lockdown and sealing. So, for those who are interested, yung mga watchers po, please email us so that we can coordinate with you on how to accommodate and the arrangements that we can make para po sa inyo lahat. Ang isa pa pong tanong is, okay lang daw po ba na hindi na po siya mag-test voting? Yun po ang tanong ng isa nating kabayan po. Yes, so tama naman. Pwedeng kahit hindi na mag-test voting, diretso boto na kayo. Yun lang, ginawa lang naman yung test voting, voluntary siya para at least ma-familiarize tayo sa system. Pero if confident naman po tayo na kaya na natin, wala pong requirement yung test voting. May challenge lang po sa pagboto kasi syempre kapag hindi nyo na po siya marami kasing kandidato, di ba? So, especially senators, we have so many candidates din in party list. Yung purpose din sana ng test voting para ma-familiarize kayo kung saan na kung saang number, kung saang side ng screen makikita yung pangalan ng kandidato na iboboto nyo. But if kung hindi nyo na po gustong gawin yun, pwede po kayong dumiretso na bumoto on April 13. Make sure lang po natin na kahit papaano may dala na po tayong listahan before po tayo bumoto kasi if matatagalan po tayo sa process, nag-automatic time out yung ating digital ballot. Kasi it's also a protection na hindi po siya naka-open ng matagal kasi baka iniiwasan din natin na may possibility na baka naiwanan lang ng botante yung screen and then may ibang tao na pwedeng pumindot nun other than the voter itself. So iniiwasan po yung mga ganong incidents kaya may time out yung pagboto. Pero rest assured, na kunwari habang bumuboto kayo na abutan kayo ng time out, hindi po ika-cast at all yung boto natin hanggat hindi nyo pinipress yung cast. So malalag out lang kayo but you can automatically immediately log in ulit
para ipagpatuloy po yung pagboto. So it will only be sent or it will only be submitted the moment na pinindot po natin yung cast kasi it's an active decision po on our end na bumoto po, na i-cast na yung balota natin. Okay, maraming salamat po, sir. Sa magandang paglilinaw po sa bagay na yan. Um, may isa rin po tanong dito, paano daw po pag hindi maka-enroll sa online voting pero registered naman siya sa Malaysia? Makakaboto pa rin daw po ba siya on the spot? Meaning siguro pupunta po dito sa embassy siguro. So, Okay. yun po sir ang kanyang katanungan po. Yes po, pwede po kayo pumunta sa embassy pa din. Um, Yun nga po, magdala kayo pa rin ng ID para mapakita sa ano natin sa embassy that you are that person para po pwede po doon po, pero sa embassy kailangan doon ang gagawin po ng ating mga kasama sa embassy, sila po yung magma-manually verify sa inyo at magma-manually enroll sa inyo. And kapag nagawa na po 'yon, magsisend nga po ng OTP pa din, ay magsisend ng note ng prompt sa inyong email address or mobile number na i-input doon during that time. And then po pwede na po kayong bumoto kahit sa embassy using your own device na. Pero wala na po kayong i-expect na balota at all. So kahit pumunta po kayo sa embassy, hindi po kayo mabibigyan ng balota. Ang gagawin lang po ng mga kasamahan natin sa embassy is tulungan po kayo mag-enroll. Kung wala po kayong dalang device, may kiosk naman din po tayo doon. So po pwede po kayong gumamit ng laptop na pin-provide doon para doon po kayo bumoto naman po afterwards. So, yun nga po, kagaya po na sinabi ni Sir, wala na pong balota ito. Kasi may nagtatanong din po kasi sa atin ngayon na kung may physical voting pa rin po ba. Physical voting siguro po meaning na may balota po bang papel. Ganyan. Pero dahil po tayo po ay online voting na, wala na pong ganun. Kahit po magpunta kayo sa embassy, wala sa embahada, wala po tayong maibibigay na balota para sa botante. Ang gagawin pong tulong ng embahada po is yung matulungan kayong makaboto online. Kasi meron po tayo ditong voting kiosks na kung sinasabi. Kagaya po kung nahihirapan po kayong bumoto on your phone or on your laptop, at sa palagay po ninyo ay kailangan po ninyo ng tulong para makaboto po, pwede po kayo magpunta sa embahada. Pero ang pagboto po natin dito sa embahada, ganun pa rin po, online pa rin po. No? May nagtatanong din po dito kung kailan po pwede magbumoto dito mismo sa embassy. At yun nga po, kagaya po natin nabanggit kanina, ang botohan po, ang voting period po dito sa Kuala Lumpur po will begin on April 13 and end on at 8 a.m. in the morning and end on May 12 at 7 p.m. Yun po, no? Kapareho naman po natin ang oras ang Pilipinas, so hindi naman po concern yan para sa atin. Hindi po kagaya po sa ibang bansa. Ngayon, may isa pong tanong dito, Sir, paano kung ayaw ko pong bumoto online? So I guess ito pong kasi kabayan, nagtatanong po kung may iba pang option kung ayaw niya ng online talaga. So I think from what Director Ian said, parang online voting na lang po talaga ang available method po, ang available mode para po sa ating mga kababayan dito sa Kuala Lumpur, no, sa Malaysia po at sa Sabah. So yun. May isa pong question/comment dito, no, sir. Tinatanong po ni kabayan, bakit online voting at hindi face-to-face? Alam naman po natin na ipaliwanag yun na ito kanina, no po. Baka hindi lang po niya naabutan yung paliwanag. Sure ba ito na itong online voting na ito na wala pong mangyayaring nakawang ng boto? Yun po ang kanyang comment and question. So yun po, sir. Yes po. So yung reason nga po kung bakit tayo nag-start ng online voting for overseas, yun po, nakikita ng COMELEC, nakikita ng DFA yung effort natin sa pagboto during elections. Kahit na kasi ginawang 30-day period yung pagboto natin overseas, no? Alam natin na hindi naman buong 30 days na yon libre yung lahat ng kababayan natin abroad. Kasi kaya nga tayo nasa abroad, yung karamihan ng reason is we have to work. So chances are we are only free 1 day or 2 days a week. At doon sa period ng isang buwan na yon, hindi rin natin alam minsan if
yung lahat ng weekends na yun or day off na yun ay available tayo para pumunta sa embassy or para bumoto. Sa postal voting, yun nga din yung issue ng iba, pwedeng lumipat sila ng address, tapos hindi sila nakapag-update ng address sa embassy. So yung, ang dami po actually na na-experience namin comments din from other posts doon sa postal na ang daming bumabalik, return to sender ng mga balota kasi hindi na nila na-update yung mga addresses nila kasi hindi naman sila laging pumupunta pa ng embassy. So for us sa Kuala Lumpur, kahit sabihin na, for example, may mga kababayan tayo na nasa Sabah, we cannot expect them as well to go to KL just to vote, 'di ba? Kasi malayo din and it would be costly as well. Tapos yung period, isang araw para bumoto lang, chances are pwedeng hindi na nila gawin. So yung reason po natin sa commission, yung reason po natin why we had to coordinate, we had to evolve our voting process is nakikita nga po namin yung sacrifices ninyong mga kababayan natin abroad at yun yung gusto nating mabawasan. At least mapakita sa inyo yung inclusivity na gusto nating i-promote sa COMELEC na no Filipino wherever they are in the world is left behind, especially dito sa voting process. Kasi gusto natin na sa demokrasya natin, every person, every Filipino who are registered would really have that opportunity to cast their vote. And I say opportunity kasi voluntary pa din naman nga po siya. So if meron, kung hindi nyo po siya gustong gawin, regardless personal voting or online man siya, hindi naman po kayo mapipilit ng COMELEC. But we insist or we are trying to implore sa inyo na ginagawa natin yung lahat ng efforts para nga po ma-exercise lang natin yung lahat ng yung right to vote natin wherever we are. So sana exercise po natin ng tama din yung pagboto na yon. Doon po sa katanungan kung mabibilang nga po ba yung balota, yes. Yung kagandahan nga rin po dito sa digital voting, internet voting, nabanggit ko kanina, there are always logs. So may trace po yung lahat ng mga boto natin and yung okay doon is mathematically mabibilang mo siya, magma-match yung bilang nung boto doon sa kinakast ng botante. So in the end, kapag inaudit mo yan siya, and we have independent auditors. Hindi COMELEC yung mag-audit kapag natapos yung election. So nandiyan dyan yung mga kasamahan natin sa PPCRV, nandiyan yung mga kasamahan din natin sa NAMFREL. Meron din tayong random manual audit which is all taken part ng DepEd at ng before it was also with Philippine Statistics Authority and then Lente. So we have civil society groups who are independent from COMELEC who are also there para i-audit yung system. And before din po natin i-launch yung system, it also underwent a certification process. So meron tayong international certification, international certifier, Pro VNV, yung nanalo po during this time na nag-certify ng system. They are independent as well from COMELEC. At sinertify nila yung system na okay siyang paganahin. Maliban po doon, meron din tayong local source code review na ginagawa. So nag-i-invite tayo ng mga IT experts in the Philippines. Anyone could actually join and a lot of people have joined as well. Kasama din doon yung media. So during that time, line by line, chine-check po yung code ng system para makita kung meron mang vulnerabilities or kung meron mang issues. At hindi po natin ilo-launch yung system if meron pong nakitang issues doon na hindi po in-address. So yan po yung mga kasiguraduhan na ginagawa rin po natin para ma-make sure na yung system is not only accessible or easy but secure and safe nga din po siya. Kasi yun nga po, pinapahalaga namin yung hirap din ninyong mga kababayan natin and kasama doon is yung pagpapahalaga din namin na yung boto po ninyo is mabilang nga po ng tama. Yun po sir, thank you po. Maraming salamat po sir sa napakaganda pong paliwanag tungkol po sa mga bagay na ito. At kasi may nagtatanong din po sa atin kung ito pong online voting na ito is now really government policy to make it easier for our kababayan abroad to exercise their right to vote. Kasi sa ngayon po, we do understand na 77 countries or jurisdictions pa lang po ang makaka-avail ng internet voting. So, would it be the policy po to expand this moving forward po?
if ever po that actually the reason din po why may natira pa tayong 16 posts is more on yung mga technological challenges or yung political situations in those countries as well. May risk na nakikita yung COMELEC in those specific countries or po pwedeng hindi ganun kaganda yung internet connection. Kaya minabuti na hindi po muna sila mag-proceed. But as situations would also improve in the future, of course, kino-consider din po natin na gawing sa lahat na ng mga posts natin. So kahit actually 77 out of 93, almost 98% ng voters po natin yung sakop nung 77 posts na yon. So we have 1,241,000 registered voters overseas. So dun po sa 77 posts, it's actually 1,220,000. So nasa 20-30,000 voters lang po yung hindi kasama doon sa internet voting actually. So basically it's everyone nakasama po ng mga botante na registered natin will be doing internet voting. So is it policy already of COMELEC to proceed with internet voting in the future? Hopefully this yun po yung target din kasi nakikita rin po natin that this would be, as we move forward, mas magiging less costly siya, especially if we would already start investing with the system. So mas mababawasan din po yung ginagastos ng COMELEC para po sa pagboto overseas. Yun nga po nabanggit ko kanina, marami po kasi tayong nasasayang na resources, especially when we do overseas voting before, kasi binabayaran nga po natin yung pagpapadala ng mga balota, binabayaran natin yung pagpapadala ng mga machines, pati yung postage fees, binabayaran din po natin. Tapos hindi lahat nabibilang or hindi lahat nababalik. So marami pong nasasayang in that process. So dahil din po dyan, we hope na magtuloy-tuloy din tong internet voting. Kami naman nga po, we are really hoping to get the buy-in as well of our kababayans abroad na makita, mas maging confident tayo with the system, makita na this is not just easy but also yun nga, makita na this is reliable and also safe and secure way to vote. So, ano po, yes, we hope to proceed with this one as we move forward as well in the next elections overseas. Maraming salamat po, sir. At may mga tanong din po dito, no? Sinasabi po nila na paano pa mag-register para makavote. Sa mga kababayan po natin, no, tayo po ay nagkameron ng registration period para sa parating na halalan na ito. At ito po ay natapos noong September 30 noong 2024 po. So kung hindi po tayo nakarehistro as an overseas voter, hindi po tayo makakaboto, no? Pero kung kayo po ay rehistrado sa Pilipinas, pwede po kayong bumoto, pero kinakailangan yung umuwi para makaboto kasi kayo po ay registered doon sa inyong locality kung saan po kayo nakatira, no? Ngayon po, ang tanong din na isa is kung registered voter sa Pilipinas, pero nandito na po sa KL, makakaboto din po ba ako dito? Ayun nga po, kailangan po tayong mag-register as an overseas voter po. And because the period has finished noong September 30 po last year, we'll have to wait for further announcements po kung kailan po mag-resume. Kasi after elections naman po, makakasiguro po kayo na magsisimula po ulit ang pagrerehistro para sa kasunod naman na halalan sa 2028. Yun naman po. May isa pa pong question dito. Ito, nabanggit na po ito ni Director Ian kanina na paano po kung hindi ko phone number yung gagamitin namin sa pre-enrollment. Kunwari nga po sa anak. Baka po hindi rin naabutan yung inyong discussion kanina po tungkol dito, sir. Kung pwede lang po pakilinaw lang po ulit ito sa same email at same cellphone number ang gagamitin po kung ano po mangyayari. Salamat po, sir. Yes po. So dapat isa lang po talagang gagamitin natin. So 1:1 po siya. Ina-identify ng system, ina-identify ng system yung botante doon din po sa kanyang tawag nito, mobile number or email na gagamitin. Kasi yun po yung gagamitin nating username kapag nag-login po tayo sa portal. So similar kunwari kapag nag-login tayo sa Facebook or gumamit tayo ng GCash or mga any financial instruments po na online, 1:1 po yung bilang doon. So we encourage our kababayans na
pwede po tayo mag-create na ng email. Yun po yung easiest and cheapest way kasi wala naman pong bayad yung pag-create ng email. At pwede po natin yun na yung gamitin kapag nag-enroll po tayo at kapag bumoto na po tayo overseas using internet voting. Ayun. Ayun, maraming salamat po, sir, no? And for the final question po, meron dito na nagtatanong po na we know that the period, yung time out po, no, is like 5 minutes, I think. 5 minutes. Bago po mag-time out. Tinatanong niya paano kung pwede po kaya pahabain daw ito kasi minsan daw po mahina ang data or mahina ang kanyang signal. So yun po naman ang concern ni Kabayan po. Actually, yung sa ano naman po, walang impact yung kung mahina yung data or signal doon sa pag nakalagin ka na sa portal itself or nandun na yung balota kasi hindi naman po malaking data yung kinakain nung tawag nito nung pag inopen natin yung digital ballot. Maliit na data lang din siya. Dito sa tulad ng YouTube na may video or anything. So hindi po siya ganoon ka-dependent naman sa lakas or kung gaano kalaki yung data. But we are also checking kasi if system limitation po siya or kung kailangan pang baguhin with the code. So we are still checking po. So we will release proper communication if that would be adjusted. Kasi sa ngayon, chine-check namin with the system lang din. Kasi we cannot, since nabagit ko kanina na nagkaroon na nga tayo ng certification, no? So final na yung source code nun, final na yung certification ng system, hindi na siya pwedeng baguhin ulit. So kapag system issue po siya, unfortunately, hindi na po namin ma-adjust. But we are checking if it's just mere configuration na parang edit, ano lang siya, yung parang paano ko ba i-explain na ano. Kung configuration na yung parameters lang, for example, parang ganon. So, hindi siya part ng code or hindi siya part ng system, then we may be able to adjust the voting time po. We will communicate immediately before voting starts to the respective post para po mapaalam din kaagad sa ating mga botante kung meron pong changes doon sa timeout session ng ating pong pagboto. Pero right now po, sir, gaano po katagal bago mag-time out po? Nasa 4 minutes, 3 to 4 4 minutes. minutes. Yan, yan. Yun. So, kasi kung ano man po para sa ating mga kababayan, siguro po bago tayo bumoto na mismo and ngayong alam natin po yung time out is yung panahon sa pagboto is 4 minutes, maaari naman po siguro tayo mag-prepare at ilista kung sinong iboboto natin. Kagaya po ng ginagawa natin din noon nung hindi pa po online voting, no? Kasi nga po, pag naka-enroll na po kayo at nakita niyo po yung sample, yung sa test voting, yung balota, baka po tayo ma-overwhelm sa dami ng pangalan doon and we have to scroll and we have to search. And we do know na pag makikita po natin kasi doon, magpo-flash din yung timer. Baka po Yes. ma-pressure tayo ng kaunti sa bagay na yan. Kaya po baka po tayo magkamali o mahirapan o kung ano man. So, ang may papayo lang po natin sa ngayon before COMELEC communicates any changes po pagdating dyan sa voting time is to prepare and decide kung sino po ang ating mga iboboto before we log on to the portal and try to vote. May pahabol pa pong isang tanong na kung may posibilidad daw po ba, sir, na pwedeng makorekt ang pangalan ng botante. So I assume baka po, ewan ko kung ano po nangyari kay Kabayan, baka po hindi niya makita yung pangalan niya sa certified list or kaya gusto niyang ipakorekt po. So I think ang correction po nito would be done during the next registration cycle na po. No? So ganun. So kung may babaguhin po tayo sa spelling po, ating po kailangan ayusin yan sa sunod na lang po nating registration cycle which will be announced naman po after the elections. And usually naman po this is for approximately 2 years or so. Yung period po, matagal po yung period na yan. Ano po? So wala na po tayong mga katanungan. Maraming salamat po, sir. Director Ian, alam po namin na napaka-busy po ninyo at we do appreciate the fact that you took the time with us, you took the time to be with us today at para po maliwanagan po kami at saka ang ating mga kababayan dito po sa
Malaysia po, no? So, on behalf of the embassy po, maraming salamat po sa inyo at kay Miss ah, Yes, sir. Jessa, yun. So, maraming salamat din po, ma'am. At sa ating mga kababayan na nakinig at nanood po ng ating online meeting, kami po ay nagpapasalamat din sa inyo. At kung meron po kayo mga katanungan pa, maaari naman po kayong magpadala ng email sa embahada. At kagaya po na nabanggit at pinakita ni Director Ian kanina, yung email po ng COMELEC, ng Overseas Voting, pwede naman din po kayo makapagpadala ng email doon at magtanong din po at magsabi kung may mga agam-agam po tayo. Ano? So again po, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo, sir, at sa ating mga kababayan. Magandang hapon po at sa muli po natin pagkikita. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you ulit for having us. Salamat po. Thank you, Director Ian. Thank you, Miss Jessa. Ang po. We'll keep in touch po.